aking handa ngayong hapon. Sana hindi sa inyo. Magandang hapon sa aking mga kapwa mag-aaral, sa ating mga guro na masisipag at masigasig, sa mga miyembro ng grupo na narito. Magandang hapon sa inyo. At syempre, sa mga hurado na nasa aking harapan na nagagandahan at wakuhan. Nainggano, ako lalong tumula sa inyong harapan. Ako si Adams. 5 letra ang pangalan. Pero kung ako'y inyong papakinggan, sa pagtutula, marami kang makukuhang aral. Ako'y may pangarap makamit ang tagumpay sa buhay. Ang pamagat ng piyesang ito ay binhi tungo sa masagalang ani at tagumpay. Kaya bilis ng panahon, kaya bilis ng ating pagtanda, oras ay lumilipas, panahon ay kumukupas. Ngunit kung ang puso'y nasa Panginoon, tunay na hindi kukupas ang tuwa sa ating mundo. Marahil sa inyo'y maraming nagtataka kung bakit ito ang naisip kong pamagat sa aking piyesa. Ang pamagat na ito'y nagsisilbing aral, gabay patungo sa tagumpay. Tagumpay na kailanmay hindi mo makakalimutan at marami na siya. Sana'y maging aral at paalala sa ating lahat. Sa bawat letra na ibinubuga ng aking labi, biglang respeto ang matitig sinasabi. Tagumpay, binhi, pag-igugma. Kung papakinggan ang dalawang salita, parang ang layo nila sa isa't isa. Kung iyong aalamin kung paano ang isang bulaklak na namulatagkad sa ganda bago makamit ang tunay na ganda ng kanyang itsura. Nagsimula ito sa pagiging binhi, sa pagiging maliit, hanggang sa lumaki at gumanda. Ngunit kung walang taong magdidilig at mag-aalaga sa bulaklak, tuluyan ito papangit at malalanta. Paano mo maaani ang tagumpay kung di ka persigido sa pagtatanim bilang anak ng Diyos? Bilang isang estudyante sa eskwelahan na ito, ako, ikaw, ay makapagdang magtagumpay sa laban ng buhay. Karamay ang ating Ama na puno ng kasiguraduhan at katagumpayan kung tayo ay nananalig sa Kanya at sumasampalataya. Sa bawat bagsak ng ating mga paa, sa bawat pagsubok na ating hinaharap, sa bawat problema na ating dinadala, laging nandyan ang ating Panginoon, sandalan sa anumang madadaanan na lubak sa ating paroroonan. Panginoon, na hindi tayo pababayaan na iiwan, hindi iiwan kailanman. Sa ating pagsisimula, sa ating paglakad, sa ating pagpalaganap ng mensahe ng Ebanghelyo ng ating Panginoon, huwag nating kaligtaan na magpasalamat sa biyaya na ibinigay niya sa ating buhay. Maraming tentasyon sa paligid, maraming komento ang hindi sang-ayon sa pagpalaganap ng salita ng ating Panginoon. Pero sinanay ang sarili. Pinonsentro siya ng ating buhay. Inalay kahit na nasa kalagitnaan ng kapahamakan. Nagtiwala para makamit ang tagumpay na hindi mararanasan sa mundo nating kinakatayuan. Minsan nagtaka, tinanong ang sarili, ano ba ang rason? Ba't ako nabubuhay sa mga pagsubok na aking napagdaanan? Nuna ng pag-asa sa serbisyo, nalulong sa bisyo, pinukso ng mundo,
na wala sa tamang landas. Minsan tinatanong ang Panginoon, ano ba talaga ang layunin mo sa aking buhay? Ngunit sa aking paglalakbay at pagtanim ng mga binhi para magtagumpay, nagsilbing gabay ang Ama, ang kanyang salita, tunay na nakapagpapalaba sa mga binhi na ating tinatanim, lalo na kung ito'y nadidiligan ng kanyang mga salita. Aanihin natin ito ng masagana. Paano? Sabi nga sa Mateo, Kapitulo 9, versikulo 37 hanggang 38. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming nga anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Itanangin niyo sa may-ari ng mga anihin na magpadala ng mga mag-aani. At iyan ang sinabi ng Biblia. Bilang anak ng Diyos, tayo ay nakatakdang anihin ang mga dapat anihin. Abutin ng mga dapat abutin. Huwag sumubok, labanan ng takot. Huwag magpadala sa mga ng kaaway. Laging tandaan, ang Diyos ay nakagabay. At talagang napakasarap pag-ani kung may kasama. May kaibigan, may kapartner, uy, sana all, diba? Pero hindi na dapat tayong magpaligoy-ligoy pa. Simulan natin ng mag-ani ng masayang biyaya at abutin ang mga ating layunin. Mga planong dapat tapusin para sa ikabubuti ng ating kinabukasan. Tayo'y magtatagumpay, kaagay at gabay. Lumaban ng mag-ani, magburi sa taas-taasan. Huwag panghinaan ng loob, tuloy lang sa laban. Ikaw, ako, ay anak ng Diyos. Hindi madaling magumba sa anumang sumana, hindi marating sa ating buhay. Kada bagong araw, may panibagong pag-asa na matatamasa mula sa Diyos Ama. Tulad ng magsasaka na nag-aani para umita, para mabuhay sa hirap at ginhawa. Sila'y nagtutulungan, kayo hindi manangkulay, bunga, dugot, dungis ng pawis, walang labis, walang kulang, bawat buntil, may nakabang na magandang bukas sa kanila. Ganon din sa atin ng mga alagad ng Diyos. Magpatuloy lang sa pagpalaganap sa mensahe ng Panginoon at magpursige, at ito'y magdudulog ng masaganang ani. At sa pagtatapos ng aking tula, naway may nabulong kayong aral at inyong isabuhay ang mga salita na inyong narinig ngayong hapon. Tandaan, hindi ka nag-iisa. Sa pag-aari, kasama mo ang ating Panginoon. Sa ulitin, ako si Adams mula sa grupo ng Synergon. Nagpapasalamat sa inyong pakikinig sa aking tula. Pagpalain kayo nawa ng ating Ama.